Breaking news, paktay na Amy Marcos ng lumo, nilaglag na, kawawa, balik ligaw na kay PBBM. VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Senator Amy. Naawa po ako sa mga senador ng administrasyon, no? Parang dapat silang leading na leading, 'di ba? Sa mga survey before itong filing, sila po yung mga leading lahat, 'di ba? Ngayon po parang nawala sila sa ere. Ngayon naman po si Senator Amy. Pero sir, ito syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan natin ang kanyang YouTube channel. Mga katunay, pagpatuloy natin. Mukhang balik ligaw sa mga loyalists. Aba, Hindi inendorso ni Tatay Digong. ay oo. Detingin ko, no? Sa pag-i-endorso ni Tatay Digong, parang napakalabo nang i-endorso si Senator Amy ngayon dahil sa mga nangyari. 'Di ba? Kasi kahit sabihin natin na pinapakita ni Senator Amy na sumusuporta siya sa mga Duterte, is parang hindi pa rin nakukumbinse yung mga tao, kahit yung mga Duterte is nawala na talaga yung tiwala. 'Di ba? Kasi kung talagang gusto mo maging maayos, 'di ba? Hindi na sana tayo dumating sa ganito, hindi na kayo dumating sa ganito kung sa simula pa lang ay pinag-ayos na. 'Di ba? Meron po kayong magagawa diyan. Pwedeng-pwede kayong gumitna sa kanila eh. Kaso ang hinahanap ng mga tao na 'yon, hinahanap ng mga tao ngayon, 'di ba? Nasaan na anong ginawa mo nung nag-aaway silang dalawa? 'Di ba? Nung nag-aaway o binabanatan si VP Sara ng mga hey ho ho ho. 'Di ba? Halos parang hindi nyo man lang pinagtanggol. So kung napapansin nyo, kung si PBBM halimbawa hindi nagsasalita tungkol sa ginagawa kay VP Sara, ang tanong dyan, pati ba naman po ikaw, hindi ka ba nagsalita o hindi ka ba umawat? Hindi nyo ba sinuweto si Tambi? Ganun, kung, di ba, siya nasabi kasi si Tambi daw ang gandong ganyan. Di ba? O kung hindi man siya, edi wow. O pero kung siya, pwede niyo siyang kausapin, pwede niyo siyang suwayin. Nasabihin niyo sa kanya, hey, si! Ikaw, tropa natin yan Ginaganyan mo? Hindi kasi, di ba? Gusto kong maging presidente sa susunod eh. Nakikita ko number 1 to kaya ginaganyan ko. Hindi, shit, pakinig ka. Di ba? Marami ka pa kakainin bigas, tumahimik ka dyan. Oh, ganun yun. Diba? Kung baga kaya nyo siyang swetohin eh. Kung hindi man kumikibo si PBBM, kaya mong pagsabihan si PBBM na, ano ba, ganyan ka na lang, ganyan? Diba, kaibigan natin itong mga to, tapos ginaganyan. Diba, pwede ho kayo bilang ate. Kaya nga tinawag kayong super ate, diba? Para ipakita yung pagiging ate. Di ba alam natin ng mga ate, ano yan, parang kung yan yung nakakatandang kapatid, kumbaga yan, sunod sa nanay yan eh. Parang yan yung sunod na susundin. Ganon, di ba? Pero nga nangyari, parang wala eh. Siguro napapansin ng mga tao, nararamdaman nila yung presensya mo na kumakampi ka sa mga Duterte, pumapabor ka, pero ang naiisip nila doon, lumalagay ka lang sa patag, parang ganon lang yun. Pero hindi nila naiisip na, as in solid ka sa mga Duterte. Kaya hindi mo rin masisisi yung taong bayan kung bakit ganyan na nagiging pag-iisip sa'yo, di ba? Di po natin sinasama na iboboto natin, no? Wala na po. Ang tanging pag-asa niya na may naglabas nga lang survey. Nakita ko uli kay Mr. Real Talker. Wala si Sen Amy dun. Pero kung hindi ko nagpapapaniwala masyado sa survey. Bumoto sa kanya. Yung mga loyalists ni BBM, yung mga supporter ni BBM, ang tanong, iboboto ba siya ng mga BBM supporter? Mukhang laglag. Malalaglag, ha? Okay. Tama nga nangyayari kasi kahit yung mga BBM supporter nawala na ng tiwala kay Senator Amy. Dahil nga, di ba, parang pinapaboran niya naman yung mga Duterte. Kasi parang ganon-ganon. Alam natin, mahirap yung sitwasyon ni Senator Amy. Kaibigan niya si VP Sara, kapatid niya si PBBM. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya.
Kaya nga sinasabi ko nun yung advice ko kahit papaano, mas makakatulong yun kung hindi na lang tumakbo si Senator Amy. Habang ganyan na nagkakagulo pa, kasi kahit lumabas siya sa issue, kasama siya dyan sa issue. Dahil kasama din siya na lumapit kay VP Sara nung eleksyon. Kasama din siyang humingi ng tulong. 'Di ba? So para wala ka nang pinipili, wala ka nang pinapanigan, para hindi ka na pag-isipan ng ganon, sana nagpahinga ka muna, Sen. Amy. Tapos siguro lumabas ka na lang sa 2028. 'Di ba? Mas mainam yung ganon. Baka sakali talaga na wala nang isipin sa iyo yung mga tao. Kasi sa ngayon, maraming iisipin ng mga tao kahit sabihin mo mag-independent ka 'Di ba? Kahit mag-independent ka, hindi pa rin mawawala ang takot, ang kaba na ikaw, ganto, ganyan. Syempre, blood is stickier than water pa din. 'Di ba? Kumbaga, parang, hoy, itahimik naman to, wala namang ginawa to, ganto, ganyan, ganyan. Nung ginaganyan yung mga Duterte, ilalo pa kaya pag nanalo na naman to. Paano pag i-impeach si BP Sara? Baka isa sa mga bumoto ng impeachment kay BP Sara to. 'Di ba? Hindi mawawala yung ganung pag-iisip sa mga tao ngayon. 'Di ba? Kasama ka sa issue. So sana pinalipas mo na lang yung issue. 'Di ba? Ilang taon lang naman ang ipapahinga mo kung sakasakali. 'Di ba? Kasi magulo talaga Okay lang sana kung magkasundo yan Or nabalitaan ng mga tao na ikaw mismo ang gumawa ng paraan para magkaayos yung dalawa. 'Di ba? Po yun, yung galit po ng tao ang mangingibabaw, no? Oo. Pagdating po dyan. Yun Sabi ang po ni nangyayari Senator ngayon. Amy Yung galit ng Marcos, tao. kung may dalawa kang kaibigan na nag-aaway, anong gagawin mo? Alangan namang gagatungan mo yung isa para labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman ganun. Talagang Hindi pipilitin ganon. mo na magkaroon ng landas. Magkausap sila. Tama yun. Yung sinasabi ni Senator Amy, anong gagawin mo? Ganto, ganyan, ganyan. Pag may nag-aaway. Yung sinasabi ni Sir Badong tama. 'Di ba? Na bibigyan mo ng magandang landas. 'Di ba? Yung maaaring ikaw mismo ang maging daan. Ikaw ang maging way para magkasundo sila, magkausap sila. 'Di ba? Sa simula't simula pa lang sana is nangyari na 'yon. Kasi kung ngayon mo gagawin 'yon, wala na Sumilab na, lumaki na yung sunog. Ang hirap ng apulahin 'yan. Kailangan mo ng maraming bumbero diyan. Pero kung nung una pa lang, 'di ba? Kasi simula pa lang 'yan, maliit na apoy pa lang ang nangyayari is inaksyonan mo na. 'Di ba? Siguro hindi lalaki ng ganito. 'Di ba? Kasi alam nyo, yung mga bumabanat kay VP Sara, kayang-kaya nyo swetuhin yung mga yun 'Di ba kayang-kaya nyo yun? Lalong-lalo na ang presidente, kayang-kayang swetuhin ng presidente yun. 'Di ba? Presidente, siya ang pinakamataas 'Di ba? At ikaw naman po, syempre, bilang kapatid ni PBBM, bilang ate ni PBBM, imposible namang hindi siya makinig sa'yo. Pwera na lang talaga kung talagang pasaway si PBBM talaga. Yung talagang spoiled bro talaga na hindi nakikinig sa kanyang kapatid. 'Di ba? Pero siguro naman, nakikinig siya sa'yo kung ano man ang sasabihin mo. Kaso nga lang, syempre, kung nagagalit ka kay PBBM dahil sa mga nagiging desisyon niya, walang mangyayari. Hindi mo siya kakausapin. Di ba? Kung gano'n ang mangyayari, wala. Hindi magkakasundo yan. Kasi kung inis ka sa ginagawa ni PBBM, hindi mo siya kakausapin. Wala. Parang dumadagdag ka pa sa problema. So, ang sana ang nangyari is kinausap mo na lang si PBBM. Ano ba talaga ang ginagawa mo, ha, kapatid? Ba't nagkakaganyan ka? Ba't pinapakinggan mo si Hey! Oh! Ba't ganon? Diba? Ikaw ang presidente tapos parang napapasunod ka na, Hey! Oh! Diba? Pwede mo siya swetuhin ng ganon. Diba? Ipakita mong ikaw ang presidente, ganito, ganyan, ganyan. Kaibigan natin, malaki na itulong sa... Diba? Baka sakaling nagbago, wala na Lumala na lang lumala. Nangibabaw na, nanaig na si... Hey! Oh! Diba? Nanaig na siya ng nanaig. Ngayon, kung gagawa ka ng paraan para pag-ayusin yung dalawa, wala na, useless na. Malaki na yung apoy, malaki na yung gawak. Intindihan at magkaunawaan. Grabe, may bala ka na naman, ha? Nako, May bala ka na namang pagbatiin si BBM at saka si BP Sara, ha? Hindi mo na mauulitan si BP Sara. Tama na yun. Hanggang doon na lang yun. Alam nyo, No? kahit magbati ngayon yan, kahit sabihin na magawa ni Senator Amy, nagbati. Pero yung tiwala ng mga Duterte, wala na.
Nasira na. 'Di ba? Ang mga Duterte kasi pansin ko sa kanila, pag nagbigay sila ng tiwala, is todo. Todo suporta sila pag pinagkatiwalaan kanila. Binibigay nila lahat sa'yo. 'Di ba? Katulad ni VP Sara, talagang sinusuway siya ni FPRRD na tumakbong Vice President kay PBBM. Pero hindi. Nasunod pa rin kung ano ang gusto ni VP Sara. Gusto ko suportahan to dahil mga kaibigan ko to. 'Di ba? Pinakita ni VP Sara yung ganun. Doon pa lang is napakalaking bagay na yun na hindi sinunod ni VP Sara ang desisyon ng kanyang ama na huwag siyang tumakbong pagiging Vice President noon. Pero ginawa ni VP Sara ang tumakbong Vice President para sa mga Marcos, para sa inyo. Hindi nyo nakita yon, tapos ganyan pa yung mapapala ni VP Sara. Kaya kumbaga si VP Sara parang nagsisisi siya sa sarili niya. Sana hindi ko na lang tinanggap to, nag-mayor na lang ako, wala pang problema. Pero maraming salamat pa rin po VP Sara kasi tinanggap mo ang pagiging Vice President. Kasi kung iba ang naging Vice President ngayon, hindi namin alam kung ano na ang gagawin namin at hindi namin alam kung paano na ang Pilipinas. Diba? Kahit papaano nagkaroon po ng balanse, kahit ginaganyan po kayo. Diba? Kaya nagpapasalamat pa rin kami na napaunlakan mo na maging Vice President ka at nanalo ka. Diba? Kahit papaano, nasa safe pa rin kami. Hindi na po pwede. May kasabihan nga na tayo, ang namamangka sa dalawang ilog. Kasi parang sinasabi niya, Ang namamangka sa dalawang ilog, hati ang bangka. Hindi siya, di ba? Ang namamangka sa dalawang ilog, isang salop ang nawala. Mawawalan ka ng boto, di ba? Kaya po, alam niya eh. Akala niya siguro, kasi sinasabi niya, malapit siya sa Duterte, malapit siya sa Duterte. Akala niya siguro isa siya sa i-endorse ni Tatay Digong. Wala. No? Kahit si Tatay Digong hindi siya i-endorse. Alam na kasi kung ano eh. 'Di ba? Parang ayaw na nila dumidistansya na sila sa mga Marcos. Ayaw na nilang magbigay ng tiwala. Mahirap nang kunin uli ang tiwala ng mga Duterte kapag nagkaganyan na. endorse siya ni Sara Duterte. Kaya ang lakas ng loob niya na independent ako. Ha? Bagamat sinama niyo ko riyan sa lineup ni BBM, ako ay mananatiling independent. Yun ang naging buong akala niya. Yun nga, yung sinabi ni Sir Badong, na akala niya, pag sinabi niya nag-independent ako, is lahat ng mga DDS ang iisipin, okay pala, talagang ayaw ni Senator Amy na ganito. 'Di ba? Ayaw niya sa, hindi ganun ang nagiging pag-iisip. Kumbaga ang naging pag-iisip sa kanya, wala to, nagiging play safe to. Kaya nga mas effective na paraan is yung nagbigay ka nilang ng daan. 'Di ba? Hindi ka nilang tumakbo. Mas effective 'yon. Baka mas maraming pupuri sa 'yo. 'Di ba? Sinabi ko nga ilang taon lang naman ang hihintayin mo kung sakaling hindi ka tatakbo ngayon. Nagpahinga ka muna, lumabas ka muna sa gulo kasi yun yung sinasabi na talagang wala kang pinapanigan eh. Ayokong madaway dyan sa gulo na yan. Ayokong madawit sa gulo na yan. Mas maganda pa, wag na akong tumakbo muna. Bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyong mag-areglo. Pero yung ganyan na gusto mong tumakbo uli, di ba? Tapos bigla ka magi-independent pero nilabas ka doon sa line-up ng administrasyon at ikaw pa mismo ang nag-post doon. Yun nga, yung nakita yung nag-leak na yun, ay nako, tagilid ka ron. Di ba? Senator Amy kasi. Idol kita dati, ba't ka nagkaganyan? Maria? Yan yung mga pahayag niya, ang tapang, no? Before mag-endorse si Tatay Digong. Ngayong nag-endorse na po si Tatay Digong at hindi siya kasama, aba, iba na po ang tono. Nanliligaw na muli sa mga BBM supporters. Ang namamangka sa dalawang ilog, higit pa sa mabahong isda. Oh. Parang ano, no? Kailangan ko lang ng siguraduhan. Kailangan ko ng warranty. Eh, wala na. No choice na. Pag hindi ka in-endorse ni FPRRD, malamang ko, syempre, lahat ng mga Duterte supporter, hindi yan, kung sino lang i-endorse ni FPRRD, yun ang iboboto ng mga supporter. Kaya sorry, my friend. Yun lang mangyayari. Kaya talagang babalik siya talaga ngayon sa administrasyon. Ang tanong dyan is, may tiwala pa kaya yung mga loyalists? Kasi parang ang mangyayari dyan, gara. Kung sino ang patag na kalsada, doon ka naglalakad. Parang pero depende pa rin syempre. Kapatid is kapatid, di ba? Mababayaan ba naman ang kapatid niya yan? Ganun lang yan eh.
Di ba? Ito po ang sinabi, oh. Senator Amy Marcos, patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, Sinasabi niya kapatid po kasi. yan. Pinangangalandakan niya ngayon na patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid. Syempre, alam mo, blood is stickier than water talaga. Talagang susuportahan ka niyan. 'Di ba? Wala namang kapatid na hindi sumuporta sa kapatid. Walang hindi tumulong. Kahit sabihin mong galit na galit kayo sa isa't isa, darating at darating ang panahon na kayo pa din ang magsusuportahan, pwera na lang sa ibang kapatid na talagang walang yana talaga. Pero ang tingin ko naman sa inyong magkapatid is alam ko, hindi naman kayong dalawa ang hindi mag-iiwanan kahit na iwan si BP Sara sa ere. Diba? Pero magkapatid kayo eh. Malabong ano yan, malabong pabayaan ka naman ni PBBM basta-basta. Diba? Kahit na kinokontra mo siya. Diba? Yung pangongontra ba yan? Ah, totoo ba yun? Maipakita sa mga loyalista o sa mga BBM supporter Oo. na sinusuportahan pa siya ni Marcos, ni Bongbong. Iba rin, you know? Ha? Kasi nga wala siyang support sa Duterte. Akala niya Oo, siguro sa ikalawa, ikatlo, ika-anim na pagkakataon ay kaya niyang paikutin yung mga Duterte. Akala niya siguro kailangan siya ng mga Duterte na masama siya sa lineup. Hindi po. Hindi ka namin isasama sa lineup. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabudol. Oo, Hindi. kasi lumapit-lapit ka pa kay BP Sara eh. Ang dami mo naman pa pwedeng kuning Vice President eh. Oh, sana sinabi nyo lang kay Pacquiao. Pacquiao, huwag ka na tumakbong huwag ka na tumakbong presidente nun. Pag-vice ka na lang. Naubos tuloy pera ni Pacquiao. Kasi sinasabi nga ng iba, no, naubos daw pera ni Pacquiao nung eleksyon. Pero sinasabi naman, ang daming pera ni Pacquiao. Hoy, correction. No, kapag ikaw tumakbo ng tumakbo, lagi kang talo mo, uubos yan. Ay, ang problema naman, nananalo naman siya eh. Ewan ko ngayong senatorial ngayon. Pero nakapasok sa senatorial si Pacquiao, ah. Yung mga tao talaga ngayon, no? Basta sikat. Pero survey lang naman yan eh. Survey lang naman. Pero kung gusto niyo ng pagbabago, gising. Mo naman pala kayang panagutan yung kapatid mo. Oh. Niligawan mo si BP Sara. Unity and continuity. Nung nanalo na, sipain na si BP Sara. Yun lang. Siraan na yung mga Duterte. Yun ang tumatak sa isip ng karamihan. Pagkatapos ng lahat, parang nangyari is gamitan ang nangyari. Baka sakaling pag ganito na naman is ganito na naman ang maulit. 'Di ba? Kung susuportahan ka ng mga Duterte, tapos biglang nanalo ka. Tapos dumating na nga yung wag naman sana, yung impeachment kay BP Sara. 'Di ba? Mamaya isa ka sa lumaglag sa kanya. Yun ang kinakatakot eh. 'Di ba? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan kung bakit nakakapag-isip sila ng gano'n. Grabe yung pamilya nyo. Kasi bakit kami papayag na ang Vice President ay magkaganon? Na alam naman namin isang inosente at walang ginagawa. At walang ibang hangad kundi ang kabutihan ng bansa at kabutihan ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Eh okay lang sana kung yung mga pinagbabalakan nyo ng ganyan, eh mga walang ya talaga sa gobyerno. Buti pa si... Hey! Oh! Buti pa siya, lagi nakakalusot eh. Isang jamming nga kami, no? Pareho kami maganon. Hey! Oh! Mga mangga. Oh. Kitang-kita sa yung baba, yung pagiging mangga. Oh, Sir Badong, ah. No more Marcos, correct. Alam mo, Senator Amy, ang problema niyan, sinama ka nila sa lineup ng BBM, tapos tinanggi mo. Hindi ka sasama, di ba? Hindi raw siya sasama sa mga rally ng 12 ni BBM. Saan ka ngayon pupulutin? Namangka sa dalawang ilog, isang salok ang nawala. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natungayan natin ng boss na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.